Ako niya, networking yan. Totoong investment. Kamusta nga pala si Orly Cabillo? So dahil naglipa na ang mga samot-saring budulan at budulero, may mga bagay na naandyan, which is totoo palang investment ay hindi na siya nabibigyan ng atensyon or hindi na siya nabibigyan ng importansya dahil ang iniisip ng tao, networking or scam na naman. Kwento ko ng konti, no? Dahil nga ilang beses ka nang naloko, dahil ikaw nga, dahil gusto mong yung pera mo ay maparami nang wala ang ginagawa, at the same time, iba yung kikilos para sa'yo. So natatangay ng ibang tao yung pinaghirapan. Pero may mga rin po, may mga investment na totoo naman at totoong may benepisyo na hindi na siya nabibigyan ng pansin or importansya. So nung syempre tayo po ay nandito sa, siguro kung ano man po ang ginagawa mo, ikaw ay nagtrabaho or ikaw ay nagbi-business na. So may mga taong lumalapit po sa'yo na nag-aalok ng kung ano-ano. Mayroon po dyan, totoo siya at meron siyang benepisyo. Tulad nung mga financial advisor. So hindi po din madali yung trabaho nila kasi o-offer po sila ng totoong produkto na pwede mong pakinabangan in the future. Ang problema nga lang, nasisira na sila dun sa mga taong, nakukumpare na sila dun sa mga taong nambubudol. Share ko yung story nung natakot akong mag-invest sa isang life insurance, which is wala pa kaming baby noon. So, nangyari, minute ko siya sa mall siya. Actually, galing pa siya sa malaking lugar. Then, tinrive niya malapit. Kabayan siya. So, yung mga financial advisor, usually, hindi po sila swelduhan. Po sila, commission based. So, nangyari, maganda yung mga benefits as in, totoo siya. And, yun nga lang, hindi siya investment na makukuha mo siya, hindi siya negosyo, hindi siya investment na kumikita. Ito ay protection. So, tulad, yun nga, life insurance, yung mga, usually po, yung mga financial advisor, life insurance po yung kanilang ino-offer, which is hindi naman siya budol, hindi siya masama, and hindi niya kinukuha yung pera mo. Ito ay isang protection. Sabi nga nung kaibigan ko, yung kotse nga may insurance, but ikaw na mismo yung tao, wala kang insurance, diba? So, yan yung, parang ikaw, may mali na minsan nagkakamali na tayo ng iniisip sa ibang tao na yung pala pwedeng mag-offer sa atin ng tulong. Actually, isa siyang kailangan lang natin intindihin yung konsepto. So, yung sa akin, pinaliwanag niya lahat isa sa akin. Nag-meet kami sa isang mall at the same time nung pinaliwanag niya sa akin, ganyan. Ganda nung mga benepisyo. May so, dahil nung sa akin niya, takot na akong maglabas ng pera kasi feeling mo, parang feeling mo ninanakawan ka. Para siyang tax pero meron siyang limited time lang na gantong period mo lang siya babayar. So, mas maganda, mas bata ka pang yung kumuha. Pero, yun nga, nung iniisip ko, nung nag-meet kami, pinaliwanag niya isa-isa, siya, ganyan. Then, parehas pa kami mag-asawa, pwede kumuha din. Then, nung time na yun talaga, yung takot ay nandun sa akin. And sabi ko, naku, salamat ha. Hindi ko, parang tinanggihan ko siya. I reject the offer. Pero ngayong medyo, ikaw, nandun ka na sa hilera nandun na sa gitna. Nandun na ako sa peak maybe in my age. And na-realize mo, if you look back, sana pala I grab it. So, though hindi pa naman po tayo ganun medyo maedad, sana I take the opportunity na at least, pagdating mo sa point na to, you are protected already. And, diba, isipin mo, may anak ka na. So, ito yung mga learnings ko during that time. Kasi minsan, let's say maturity, yan yung una. Yung maturity kasi ng tao, depende po sa mga tao. Depende sa experience mo. Sa tingin ko, yung maturity, magkakaibang level. Nagmamature po ang tao, depende sa kanyang maturity. So, the more na marami kang experience sa buhay, the more na nagmamature ka. Though, yung edad mo, halimbawa, nasa 20s ka lang, pero yung experience mo sobrang solido na. Maaaring mas mature ka pa sa 40 years old at sa 20s. Pero merong maturity na nasa 30s pero wala sa 20s. So, po yan? Depende sa tao. It's case to case basis and person to person. So, hindi po natin pwedeng i-judge ang isang tao. Though, basta ang maturity minsan late mo siyang naiisip. So, ayun, nung mga panahon na yun, maybe I was not matured enough or mahirap kasi minsan pag medyo bata ka, you don't accept things, ng mga explanation ng ibang tao. Kasi feeling mo, alam mo na. Yan yung mga medyo problema ng
ng may kabataan. Aminado po ako nung ganong stage ko talagang hindi ako nakikinig o makinig sa ibang tao. Pero ngayon, syempre, you accept things. Pag tumungtong ka na ng mga 30s mo, yan, mag-sink in na sa'yo na okay, ganun pala ang buhay, no? So, ayun po, ano ba yung mga learnings na napulot ko through that experience? Investment is not bad, lalo na sa insurance. Nagiging mali lang po yung concept nito dahil feeling mo kasi kinukuha yung pera mo monthly. Yun yung pakiramdam kasi nun. Kaya siguro sa una. Pero pag tagal nun at natapos mo na, congratulations, you are protected. Kasi hanggang di mo natatapos yun, syempre dapat pilitin mo matapos. No? So, investment is not bad, especially when it comes to life insurance. So, ano po yan kasi, nagiging ano lang po kasi masama sa atin. Feeling natin nabubudol tayo. Pero sa totoong buhay, hindi po. Yan yung mga minsan pananaw ng Pinoy or ng ibang lahi din na hindi ko kailangan yan, hindi natin kailangan yan. Actually, nung nag-ibang bansa po ako, nakita ko na yung health insurance ay kailangan din pala. Kung ayaw mo ma-damage ka ng every check-up mo or every magkakasakit ka. Kasi sa Pilipinas, hindi po ito importante. Depende na lang yung company kung nagbibigay ng health insurance. Dito po sa abroad, though yung mga company, minsan yung company hindi nagbibigay sa family. Ako po mismo, bumibili po ako ng health insurance ng pamilya ko. Kasi minsan, malaking tulong po siya. Malaking tulong. Kung hindi nyo po yan, sa Pilipinas lalo. Kaya, yung PhilHealth, siguro hindi, minsan kasi medyo na may misinterpret. Actually kasi sa Pilipinas, maraming issue with regard sa pera. So, sa tingin ko dapat meron ka pa rin private health insurance pagdating sa Pilipinas. Kasi meron din po dito na government and private health insurance. Yun nga lang po, depende na po sa inyong preference. Basta dapat meron po kayo. Dapat meron po kayo kahit kung may PhilHealth po, learn how to use it and at the same time, dapat meron ka pa rin private health insurance. Kaso yearly po itong nire-renew and makakatulong po ito. Yung insurance, kailangan, investment is not bad. Lalo na when it comes to your health. Yan po yung mga, ano pa yung mga learnings na napulot ko, na natutunan ko lang ngayon. Kung babalikan ko yung experience ko nun, ngayon mo lang siya ma-realize. Isipin mo yung learnings na yun na kailangan mo pang pagdaanan ng maraming panahon, tsaka mo palang matutunan. Problema, kung maalam ka makinig, yun yung problema doon sa part na yun. So, ano pa yung mga na-realize ko through that experience. Invest while you are young. Invest while you are young. Kasi po, yung kabataan mo, hindi mo na pwedeng ibalik. Yung kalakasan mo ng mga panahon na, hindi mo na pwedeng ibalik. Kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo pa alam kung paano gagamitin yung perang pinaghihirapan mo. Better, you put it there first. Kasi ikaw tatanda ka rin naman ang problema sa atin. Hindi mo nilulukot, tatanda ka rin. Pero pagdating mo doon sa point na yun, if you are secured already, ito yung malupit na nakausap ko doon sa kaibigan ko. Kaibigan kong financial advisor, pero businessman din siya. Sabi niya, I have 5 life insurance. Isipin mo yun, gaano ka protected yung family niya. And ang lalaki nung investment niya doon. So, kung bata ka pa, inumpisan mo yun, syempre, by the time na umabot ka na example ng 30s mo, meron ka ng ibang pinagkakaabalahan nun, di ba? Hindi mo na pinaghihirapan yung life insurance na binubuno mo pa lang ngayon. So, ayun yung mga bagay na kumbaga parang ikaw, sarili mo, parang nabawasan yung pag-aalala mo sa pamilya mo. So, ano yan hindi natin pwedeng ma-predict kung ano mangyayari sa atin sa future. Kaya yung present lang yung pwede mong pagtuunan ng pansin. Invest while you are young. Not just in your skill, find the best investment. Pero yung life insurance, pwede kong matip yan. So, bakit ko nga pala ito sinishare? Sinishare ko to kasi lalo na dun sa, di ko alam kung may nanonood na kabataan nito, pero dun sa mga kaira ko, pwede nilang matip sa kanilang mga anak or may mga binata na or dalaga ng anak, pwede nila itong matip sa mga next generation kasi tayo mismo ang magulang ang pwede mag-mentor sa ating mga anak. Ang mentor ay isang shortcut, hindi na nila pagdaan. So, minsan, pwede rin naman nila itry yung pero dapat move on agad. Minsan, there are 2 kinds of mentors. Maaring, pag siguro matagal gawin, sabihin mo na agad yung answer. Pero kung madali lang naman gawin, pagawa mo sa kanila nang matutunan nila yung lesson. So, sinishare ko po ito para kung may mga next gen dyan na pwede nating matipan or maanuhan, at least lesson na po ito ng buhay. Ito po ay based sa aking personal experience. Maaaring iba rin po ang experience, pero ito po ay pwedeng makatulong. So, kalaban kasi natin dito, yung late realization natin, yung mga late isipin mo, matanda ka na, tsaka mo lang marirealize. Diba?
mga bagay-bagay. Kahit sinasabi na sa iyo ng ibang tao, ikaw hindi ka nakikinig. Ngayon mo lang pakikinggan. So, yun, maling ano yun ng mga tao. Then, kung kaysa po kita sa mga ganitong usapin, please join my group to me Discarding Pinoy. And pag-usapan po natin yung mga pwede magpaunlad sa atin. At singit ko lang po, isa po akong insurance agent sa Philippines. Tulad ng in-explain ko kanina. Kung hindi po ito budol, pero nagmumukhang budol kasi it's an investment. Magpapawala ka ng pera. Pero ito po ay isang protection. Hindi siya yung tulad na tatakbuhan ka ng kung sino mang budolero dyan. Yan ay company mismo. At marami na pong kumukuha niyan. So, ikaw na mismo, o yung sasakyan mo, ikaw may sasakyan ka, or yung bahay, kung ano man po yung mga investment mo, yan po ay may mga insurance. So, ikaw mismo na tao, wala kang insurance, think about it. So, and isa rin po akong real estate agent sa Philippines. So, if you need a property, after mong mag-invest sa life insurance, pwede ka naman mag-invest sa real estate. Kung hindi ka pa maalam magnegosyo at ayaw mo magnegosyo at wala kang kakayanan magnegosyo, pero kaya mo mag-invest, why not investing in a property? I can help po, just PM me po, usap po tayo. So, yun lang po, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Kalas!